Alam nyo ba na may ginagawa si XRP sa likod ng bawat transaction niya para unti-unting lumiit ang kanyang supply? Isang lihim pero makapangyarihang paraan para mapanatiling matatag, secured at possible pang tumaas ang halaga ng kanyang token sa long term. Ito po ang tinatawag na burning mechanism at sa video na ito ay yan po ang siyang ating ipapaliwanag para mas madaling maintindihan ng mga baguhan kung paano po ito gumagana. At maliban po dyan ay alamin din natin kung ano po ang epekto nito sa presyo ng XRP at bakit po ito napakahalaga para sa buong XRP ecosystem. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Paano nga ba gumagana ang XRP burning mechanism? Sa simpleng salita, ang burning mechanism ay ang paraan kung saan kusang nawawala o sinusunog ang maliit na bahagi ng XRP sa tuwing may transaction sa XRP ledger. Oo, tama po ang narinig ninyo. Bawat transaction ay may kaakibat na maliit na bayarin na hindi napupunta kahit kanino. Hindi ito kinikita ng validators o ni Ripple mismo. Sa halip, ang XRP na ito ay permanenteng binubura sa sirkulasyon. Ang tawag dito ay burned. Ibig sabihin, isinasalin ito sa tinatawag na Ether address kung saan wala ng kahit sinong makakakuha o makakagamit ng XRP na yan. Parang sinunog mo na literal ang pera mo, tapos hindi na talaga ito mababawi pa. Ngayon ay ano po ba ang purpose ng pagsunog kay XRP? Ang pangunahing dahilan kung bakit ginagawa ito ay para maiwasan ang mga spam transactions o mga walang kwentang transaction na pwedeng gamitin para i-flood ang system. Kasi kung wala kang babayaran kada transaction, pwedeng iabuso ng mga masasamang loob ang network. Kaya si XRP, ginawa niya itong self-defense mechanism. Kahit maliit lang ang fee, may bayad pa rin. Kaya hindi ka basta-basta makakapagpadala ng libu-libong transaction na walang silbi. Sa normal na araw, ang karaniwang fee ay nasa 40 digits 1 XRP lamang. Sa sobrang liit nito, halos hindi mo na maramdaman. Pero kung libo-libo ang transaction na gagawin mo, lalabas din na malaki ang mawawala. Kaya effective itong panangga laban sa mga attackers. Ngayon ay paano naman kung mataas ang demand sa network? Kapag sobrang dami ng transaction sa isang pagkakataon, tumataas din ang transaction fee. At bakit? Para unahin ang mga importanteng transaction at maiwasan ang pagkakabuhol-buhol ng system. Tinatawag itong dynamic fee structure kung saan nagkakasundo ang mga validator kung gaano kataas dapat ang fee depende sa dami ng mga users ng network. Ang resulta, laging may order at efficiency sa system ni XRP. Hindi po siya basta-basta bumabagsak kahit maraming gumamit ng sabay-sabay. Ngayon ay may epekto ba ito sa presyo ni XRP? Ito na po ang pinakaaabangang tanong. Kung paulit-ulit ngang binabawasan ang supply ni XRP, hindi ba't maaring tumaas ang presyo nito? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, meron itong deflationary pressure. Ibig sabihin, habang tumatagal at habang dumarami ang gumagamit kay XRP, unti-unti ring nababawasan ang kabuuang supply niya. At ayon sa simpleng prinsipyo ng supply at demand, kapag bumaba ang supply habang tumataas o steady ang demand, pwedeng tumaas ang presyo. Pero tandaan po natin, hindi lang burning ang dahilan kung bakit umaakyat o bumababa ang value ni XRP. May epekto pa rin dito ang market sentiment, regulation at adoption sa totoong mundo. Kaya hindi rin to garantisadong magpapabullrun agad kay XRP.
Ang ganda po talaga ng disenyo ni XRP dahil kahit na umabot pa sa bilyong-bilyong transaction per day, ang kabuuang nasusunog kada taon ay sobrang liit lang na porsyento kumpara sa kanyang kabuuang supply. Ibig sabihin, hindi po siya madaling maubos. Safe ito kahit gamitin pa ng mga global institutions bilang cross-border payment system. Kumbaga, hindi po nasasakripisyo ang long-term sustainability kapalit ng short-term utility. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating tandaan dito? Una, ang mga XRP na nasusunog ay tuluyan ng nawawala. Hindi na ito pwedeng ma-recover kahit kailan. Kaya habang dumadami ang user ni XRP, mas dumadami rin ang nasusunog at mas lumiliit ang natitirang supply. Pangalawa, ang burning ay hindi magic solution. Isa lang ito sa mga tool na XRP para manatiling stable at reliable. Ang tunay pa ring nagpapagalaw sa presyo ay adoption, utility at kung paano ito tinatanggap ng mga tao at institution. At panghuli, ayon po kay Ginoong David Schwartz, ang CTO ng Ripple, kung sakali man na 80% ng validators ay magkasundo, maaari nilang pilitin na i-burn ang malaking bahagi ng XRP na hawak ng Ripple sa escrow. Pero linawin natin, theoretical lamang po ito. Mahirap itong ma-achieve sa tunay na buhay kasi sobrang daming consensus ang kailangan. Para po sa mga baguhan sa crypto ay kailangan po nating maintindihan na si XRP ay may sariling strategy para mapanatili ang halaga at integridad ng kanyang network. Ang burning mechanism ay parang silent warrior. Hindi mo siya mapapansin agad, pero siya ang isa sa mga dahilan kung bakit matatag ang XRPL. Hindi lahat ng crypto ay may ganitong disenyo. Hindi lahat ay kayang protektahan ang sarili laban sa spam. At higit po sa lahat, hindi lahat ay may kakayahang mag-slowly burn ng sarili para lang maprotektahan ang kanyang long-term value. Kaya kung naghahanap ka ng crypto na may built-in scarcity system, mabilis, mura ang fee at may solid foundation, sa XRP ay dapat mong bantayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.